Ang tanong ay bakit ba merong insecurity? Saan ito galing? Number 1, nanggagaling ito sa kasinungalingan ng kaaway. Believing the lies of the enemy. Sabi sa Juan 8:44, ang dyablo ang inyong ama at kung ano ang gusto niya, yun ang ginagawa ninyo. Siya'y mamamatay tao mula pa sa simula at ayaw niya ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya at siya ang pinagmumulan ng lahat ng kasinungalingan. Kaibigan, ang isa sa kalaban natin na maglalagay sa isip natin ng kasinungalingan ay ang dyablo. Ilalagay niya lahat ng klaseng kasinungalingan sa ating isip upang atakihin mo ang iyong self-worth, value at security na nagmumula lang sa Diyos. Paano ba natin malalaman? Kung ang isang kaisipan ay galing sa dyablo, ang lahat ng discouragement, akusasyon, condemnation na naiisip natin ay hindi galing sa Diyos. Pati na rin ang mga kaisipan na kontra sa kalooban ng Diyos ay kailangan mong i-reject at hindi i-entertain sa iyong isip. Ang kaisipang ilalagay sa iyo ng dyablo ay hindi kailanman condemning at hindi ito mag-aakusa sa iyo sa mga mapanghusgang kaisipan. Ang udyok ng banal na spirito o conviction sa iyo ay galing sa pagnanais niyang ikaw ay magsisi at manumbalik sa kanya. Samantalang ang dyablo ay nag-aakusa sa iyo upang patayin ng tuluyan ang puso mo para hindi ka na bumangon at bumalik sa Diyos. Now, mag-ingat tayo dahil ang kasinungalingan ng dyablo ay pwede niyang padaanin sa mga tao gaya ng iyong asawa, kapatid, kaibigan o magulang. Grabe no, of all people, ang magulang mo pa ang magsasabi sa iyo minsan ng mga harsh words at kasinungalingan. Yes, kaya nga kaibigan, kung ikaw ay magulang, ingatan mo na maging instrumento ng dyablo para sabihin ng kasinungalingan sa iyong mga anak. Halimbawa, sasabihin sa iyo ng iyong magulang, bakit ba hindi ka tumulad sa iyong kuya? Wala ka na bang gagawing tama sa buhay mo? Sana hindi na lang kita pinanganak. Palagi mo na lang ako dinidisappoint. Kahit kailan wala kang mararating. Ayoko sa iyo kahit noon pa. Narealize ko na ang mga masasakit na salitang ito ang dahilan kung bakit mababa ang tingin ng isang tao sa kanyang sarili. Bunga lang pala ako ng pagkakamali ng aking mga magulang. Isa lang akong malaking burden. Ang lahat ay kasalanan ko pala. Wala akong halaga, worthless ako. Kahit kailan ay hindi ko maaabot ang standard ng iba at ang nakakalungkot dito ay pati ang mga alagad ng Panginoong Hesus ay sila man ay nabibiktima ng ganitong isipin. Pangalawang dahilan ng insecurity ay ang comparison. Kapag ang isang tao ay sinusukat ang kanyang sarili sa pamamagitan ng ibang tao, sabi sa 2 Korinto 10:12, hindi namin ibinibilang o ikinukumpara ang aming sarili sa mga iba na mataas ang tingin sa sarili. Mga hangal sila dahil sinusukat nila at kinukumpara ang kanilang sarili. Alam mo ba na ang pumapatay sa isang contentment ng tao ay ang comparison? Ang mundo natin ngayon ay pinagmumulan ng maraming pagkukumparahan sa sarili. Bakit? Meron kasi tayong access sa buhay ng iba sa pamamagitan ng social media at iba pang paraan. Nakikita natin ang mga buhay ng mga taong kakilala natin. Pati na yung mga taong hindi natin gusto. Pati na yung mga taong ibibigay natin pati yung ating kaluluwa, basta malampasan lang natin sila. Grabe, no? Kaibigan, huwag ka maniwala sa mga post sa social media dahil hindi lahat yan ay totoo. Wala namang magpo-post ng mga away, sampalan at sigawan sa isang family gathering. Tama ba? Ang ipopost niyan, yung mga nakangiting picture taking nila. Wala namang magpo-post ng pagwawala ng isang tao dahil sa pag-aaway nila ng kanyang kaibigan. Ang ipopost niyan ay yung picture nila na masaya sila at nakangiti. Wala namang magpo-post ng isang bata na nagtatantrum sa mall kasi hindi napagbigyan ng gusto nito. Alam mo, ipopost ng magulang ay yung picture ng kanilang anak na nagbabasa ng libro. Wala namang magpo-post ng paglalayas at pagsagot sa iyo ng anak mo dahil sinita mo siya sa kanyang pagbubulakbol. O hindi, ang ipopost mo ay ang graduation niya. Wala namang magpo-post ng kanilang pagwawala sa daan dahil may mabagal na sasakyan sa unahan o may nag-cut sa kanyang sasakyan. Ang ipopost niya ay picture na nagbabasa siya ng Bible. Grabe, no? Tapos ikaw naman ngayon, nai-insecure ka dahil sa kanya. Bakit ako hindi ganon? Na-realize ko na ginagamit ng dyablo ang mga kasinungalingan na ito para kamuhian mo ang iyong sarili. Kaya kaibigan, yung mga nangyayari sa iyo na hindi nakikita ng mga tao, ay huwag mo ikumpara
sa mga post ng tao sa social media. Bakit? Malulungkot ka lang at mai-insecure. Minsan, masaya ka naman pero dahil nakita mo ang post ng kaibigan mo sa social media ay bigla ka nagkaroon tuloy ng insecurity patungkol sa iyong marriage, patungkol sa iyong mga anak, patungkol sa iyong trabaho, bahay, accomplishment at iba pa. Kaibigan, tanong mo ito sa sarili. Kapag nakakita ka ng post patungkol sa isang tao na na-promote, nagkaroon ng girlfriend o bagong boyfriend, o nakabili ng bagong bahay, o isang tao na pumayat ng 25 kilos, grabe, o nakakita ka ng isang tao na kinasal, o isang tao na naging successful sa negosyo niya, o nag-post ng isang family picture na talaga namang parang perfect na perfect, ay ano nararamdaman mo? Nakakaramdam ka ba ng insecurity? Kaibigan, tandaan mo ito. Kapag kinukumpara mo ang iyong sarili sa iba, sa kung anong itsura mo, kung anong meron ka, kung saan ka nakatira, kung anong alam mo at tinapos mo, kung ano ang na-accomplish mo at kung anong ginagawa mo sa ministry, at kinukumpara mo ito sa iba, ay magkakaroon ka ng sirang pananaw patungkol sa iyong sarili. Si Haring Saul ay isang halimbawa kung paano sinira ng comparison ng kanyang buhay. Successful na hari si Saul at magaling na mandirigma. Pero, nung kinumpara na niya ang kanyang sarili kay David, maaaring sabi niya, teka, mali ito. Mas marami siyang napatay at mas gusto nila si David kaysa sa akin. Alam mo, nangyari, nasira ang ulo niya at nawala ang korona niya sa kanya bilang hari. At ito yung tandaan mo, kaibigan. Kapag kinukumpara mo ang sarili mo sa iba, ay mawawalan ka ng sarili mong buhay. Hindi ka mawawalan ng korona, pero hindi mo matutupad sa buhay mo ang magandang purpose ng Diyos para sa iyo. Hindi mo maaabot ang iyong full potential kasi nakatingin ka sa ibang tao. Si Saul, pinalitan ng Diyos bilang hari at ipinalit niya si David. Sayang ang buhay, sayang ang plano ng Diyos para sa kanya dahil lamang sa kanyang pagkukumpara ng kanyang sarili sa iba. At ang pangatlong dahilan ng insecurity ay looking for security in insecure places. Naghahanap ka ng seguridad sa maling lugar. Kaya mas lalo ka tuloy na i-insecure. Maaring walang masama sa mga bagay na ito. Pero kung sila ang gagawin mong security, ay mapapahama ka at lulubog. Halimbawa, maaring hinahanap mo ang seguridad mo sa pera. Oo, tama namang iwasan mo ang insecurity, pero huwag ka tumakas sa maling direksyon. Halimbawa, gaya ng pera. Bakit? Sila ay painkillers lang at hindi ang cure. Hindi nito magagamot ang problema mo sa identity o kung ano ka o kung sino ka. Hindi nito ma-address ang problema ng contentment, peace at inner joy na kailangan natin sa piling ng Diyos. Huwag nating isipin na kung may pera lang ako at mabili ang maraming bagay ay magiging maganda ang aking pakiramdam sa sarili. Mali, kaibigan, hindi matatanggal ng pera ang iyong insecurity. Kaya nga sabi sa Bible ay ito ay daya ng kayamanan o deceitfulness of wealth. Dadayain ka nito para isipin mo na siya ang iyong magiging security. Kanina, yung mga taong binanggit ko sa inyo, ay marami silang pera, pero sila ay meron pa ding insecurity. Now, gaya ng sabi ko kanina, hindi masama ang pera dahil pwede itong maging blessing kung gagamitin mo sa pagtulong sa mahirap at pagsulong ng kaharian ng Diyos. Totoo namang merong konting security sa pera. Pero ito yung tandaan mo, hindi ito kagaya ng binibigay ng Diyos na total security. Sabi ni Pablo sa Filipos 4:12, marunong akong mamuhay sa hirap o ginhawa. Natutunan ko na ang lahat ng ito, kaya maging anuman ang kalagayan ko, busog man o gutom, sagana o salat, kontento pa rin ako. Sa madaling salita ay sinasabi ni Pablo na secure ako kaya meron akong pera o wala. Wow, ang ibig sabihin pala ay hindi sa dami ng pera mo makukuha ang iyong security. Pangalawang pinagkukunan natin ng security ay ang ating appearance. Kung maganda ako o gwapo, ako ay secured. Grabe, no? Ganon binibigyan ng importansya sa social media ang itsura. Kaya tuloy ang sinasamba na ng mga tao ay yung kagandahan sa panlabas na anyo. Walang masama na magpaganda pero wag mo dyan ilagay ang iyong seguridad. Bakit? Kasi tatanda ka din at kukulubot ang balat. At kahit pa naging maganda ka na, ay hindi pa din mawawala ang iyong insecurity. Bakit? Dahil palaging merong mas maganda sa'yo.
palaging merong mas magaling sa'yo. In fact, ang mga fashion models ay insecure din. Sabi ni Miranda Kerr na isang Australian model, models are some of the most insecure people I've ever met. Then, pangatlong inaakala nating seguridad ay accomplishments. Yes, maaaring makaramdam ka ng kaligayahan sandali sa na-accomplish mo. Pero paano kung may isang tao na naging mas successful kaysa sa'yo? Paano kung na-promote siya tapos ikaw hindi? Paano kung natapos na ang kailangan mo ma-accomplish? Paano ka na ngayon? Kung ang mga naging presidente na ng Amerika at award-winning authors and artists ay may insecurity pa din, kahit marami na silang na-accomplish, bakit mo naman iisipin na ikaw ay exempted? Pang-apat na inakala nating magbibigay ng security ay ang popularity. Kung hinahangaan ako ng marami, ay hindi na ako makakaramdam ng insecurity. Kaya inaabangan mo palagi ang sinasabi ng ibang tao patungkol sa'yo. Kaya ikaw naman, stress ka na sa pag-iingat kung anong sasabihin mo o hindi. Ayaw mo magkamali. Saang eskwelahan mo, pag-aaralin ng iyong mga anak? Sino ba ang aking papakasalan? Ano ba ang aking isusuot? Ano ba ang career na papasukin ko? Ano bang picture ang ipopost ko sa social media? Kailangan yung maraming magla-like. Kaibigan, ang insecurity ay pagbibigay mo sa iba ng kapangyarihang kontrolin ang buhay mo. Kasi nakadepende sa sasabihin nila sa iyo ang iyong buhay.